Noong unang panahon sa isang baryo sa Pampanga na napapalibutan ng mga malawak na palayan at mga matatandang puno, may isang mag-anak na kilalang matatapang. Ang pinakamatanda sa kanila ay si Lola Belen, isang manggagamot o isang albularyo. Kilala siya sa buong lalawigan bilang isang matapang na manggagamot. Ngunit itong si Lola Belen ay hindi basta-basta albularyo, sapagkat ito ay may kaalaman din sa mga makakaliwang gawain. Bagamat may kaalaman ito sa parehong gawain, ay ni minsan ay hindi niya sinubukang manakit ng tao. Sa halip, ang kanyang kaalamang natutunan ay ginamit sa pagtulong sa iba. Sa tuwing ang mga tao ay mangangailangan ng manggagamot, si Lola Belen ang kanilang takbuhan. Ang madalas na ginagamit ni Lola Belen ay katulad ng mga nakulam, mga naengkanto, at mga palipad hangin. Itong si Lola Belen ay may 4 na apo. Sina Elias, Rosa, Thomas, at ang pinakabunso sa kanila ay si Buboy, ang paslit na pasaway. Ang madalas nakasama ni Lola Belen sa kanyang mga gawain ay si Buboy. Mahilig itong magmasid. Mahilig mangulit sa kanyang lola at magtanong, "Lola, ano po ba yung mga ginagawa nyo? May mga dahon dito. May mga pausok pa. Hindi ko maintindihan, Lola." Ganito lagi ang katanungan ni Buboy sa tuwing sasama siya sa kanyang lola sa panggagamot. Kaya naman, naging paborito ito ni Lola Belen. Dahil sa lahat ng magkakapatid, ito lamang ang may kakaibang kakayahan. Nakakakita si Buboy ng mga kakaibang nilalang na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, may kabilugan ng buwan. Tinawag ni Lola Belen ang 4 na apo sa silid. May hinihilang kahon ng matanda habang nanginginig ang mga kamay nito. Ang sabi ng matanda, sa loob daw ng kahon ay isang batingaw. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang batingaw, ang batingaw ay isang kampanilya na ginagamit sa simbahan. Tuloy na natin ang kwento. Ang sabi ng matanda, hindi ito ordinaryong kampana. Gawa ito sa ginto at pilak na hinaluan ng abo ng isang namatay na engkanto. "Hali kayo mga apo. Pasok kayo dito sa loob ng kwarto," wika ni Lola Belen sa mahinang boses. "Papaalahanan ko kayo. Huwag na huwag ninyong tatanggalin ang supot na telang pula sa batingaw na ito. Ito ang naglalaman ng espiritu ng isang higanting sawa na pinagbawalan ng Diyos. Kapag tinanggal ninyo ang supot, lalabas ang halimaw na kinakatakutan ng aming mga ninono." Nang marinig ito ni Thomas, isa sa mga apo ni Lola Belen, ay tumawa ito. "Lola, di na uso yung mga ganyan sa panahon ngayon. May radyo na tayo at dyaryo. Ano ko ba naman, Lola?" Pangasar ni Thomas sa kanyang lola. Subalit itong si Buboy na nakatayo sa gilid ay biglang namutla. Nakakita siya ng isang anino sa likuran ng batingaw. Isang malaking ahas na may mga matang pulang-pula na parang apoy. Makalipas ang 3 araw ay umalis si Lola Belen upang dumalo sa isang pagtitipon ng mga albularyo sa kabundukan. Iniwan niya ang batingaw sa pangangalaga ni Elias at Rosa. Ngunit si Thomas ay mapagbiro at mapagmataas. Nagpasya itong patunayan sa mga kapatid niya na walang halimaw na nakakulong doon sa batingaw. "Tignan natin kung totoo nga ang sinasabi ni Lola. Tanggalin natin tong pulang tela na to. Mamayang madaling araw, 3:00 ng umaga, kung saan daw, sabi ni Lola, ang mga espiritu ay malilikot." Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, walang pagdadalawang isip na hinila ni Thomas ang pulang tela mula sa batingaw. Ilang sandali ang lumipas matapos tanggalin ni Thomas ang pulang tela sa batingaw.
tila ba lumindol. Dumilim lalo ang paligid. Umalingaw-ngaw na tila daing ng isang nilalang na nagising sa mahabang pagkakatulog. At ang batingaw ay nabasag. Mula rito, bumulwak ang makapal na usok na amoy lupa at dugo. Ilang sandali pa ang lumipas. Matapos mapawi ang makapal na usok, ay lumantad ang higanting sawang itim. Napakahaba nito. Tila ba isang puno ng niyog ang laki. Ang mga mata nito ay parang dugo ng buwan. At ang mas nakakatakot, bawat kaliskis nito ay may mukha ng taong nilamon nito noong una pang panahon. Dahil sa mga pangyayari, napasigaw si Elias, ang panganay na apo ni Lola Belen. "Lahat kayo lumabas! Takbo!" sigaw ni Elias. Tumakbo ang magkakapatid papunta sa palayan. Ngunit ang ahas ay sobrang napakabilis. Sa isang iglap ay nasa harapan na nila ang dambuhalang sawa. At si Thomas ang unang naging biktima ng dambuhalang ahas. Naglabas ito ng berdeng likido sa bunganga nito. Sa isang iglap, nanigas ang katawan ni Thomas. Subalit hindi ito namatay. Sa halip, tila ba naengkanto si Thomas. Nakatayo sa gitna ng palayan na tila naging bato. At ang kanyang mukha ay nakapirming takot ang itsura. Matapos gawing bato ng dambuhalang ahas si Thomas, tumingin ito kay Boyet at biglang naglaho. Sa gulat ni Rosa sa mga pangyayari, ay ito na lang napasabi ng ganito. "Patay na si Kuya Thomas! Wala na si Kuya Thomas!" "Hindi pa siya patay, Ate Rosa." Paputol-putol na wika ni Buboy habang nanginginig ang buong katawan. "Nakita ko si Kuya Thomas, Ate Rosa. Nasa loob po siya ng katawan ng higanting ahas. Nagdurusa at humihingi ng tulong." Wika ni Boyet sa kanyang Ate Rosa. Makalipas ang 3 araw ay bumalik si Lola Belen. Laking pagtataka na matanda sa reaksyon ng mga apo. "Mga apo, ano bang nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? At nasaan ang inyong kapatid na si Thomas?" Tanong ng matanda sa magkakapatid. Subalit tanging luha at panginginig lamang ang naisagot ng kanyang mga apo. "Lola, si Kuya Thomas po kasi sinuway niya yung tagubilin niyo na huwag tanggalin yung pulang tela na nakatali dun sa batingaw. Tinanggal po niya yung selyang pula." Paliwanag ni Rosa na umiiyak. "At ang espiritu ng higanting sawa? Nakalaya ito, hindi ba?" Tanong ni Lola Belen. "Opo, Lola. Pero nakita ko po si Kuya Thomas nasa loob ng higanting ahas. Hindi pa po siya patay. Nagdudusa po siya dun sa loob ng katawan ng malaking ahas. Tapos po yung katawan niya naiwan po dun sa gitna ng palayan. Naging bato." Paliwanag ni Buboy sa kanyang lola. Nang marinig ng matanda ang mga pangyayari, hindi na nito nagawang magalit. Sa halip, ay naghanda ang matanda ng isang ritual. Sinabihan niya si Elias at Rosa na humanap ng 3 bagay. Una, isang itlog ng manok na kulay itim, dahon ng sampalok na nabasbasan ng orasyon, at tubig na nasinagan ng unang sikat ng araw sa bundok Arayat. Habang naghahanap ang dalawa, si Buboy naman ay inutusan ni Lola Belen na kausapin ang ahas. "Boboy, apo, halika dito." Sabi ni Lola Belen. "Sa inyong 4 na magkakapatid ay kayo may katangi ang kakaiba. Nakikita mo ang hindi nakikita ng ibang normal na bata. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang tunay na anyo ng ahas. Ang higanting sawa ay hindi hayop. Ito ay nilalang na nais makapagkasundo. Hindi ito masama. Naipit lamang ito sa galit ng
ating mga ninuno. Paliwanag ni Lola Belen kay Buboy. Nang gabi ding iyon, nagpunta si Buboy sa puno ng santol kung saan huling naglaho ang higanting ahas. Nang kanyang masilayan ng lugar, may natanaw siyang isang nilalang. Hindi ito halimaw, kundi nakikita niya ay isang matandang lalaki na nakabalot ng itim na tela. Bata, bakit mo ginalaw ang aking kapayapaan? Tanong ng matanda kay Buboy. Hindi ko po sinasadya. Sagot naman ni Buboy. Ang aking kuya po ay nagkamali. Nais ko po sanang hingi ng kanyang kalayaan. Palayain niyo po siya. Hiling ni Buboy sa matanda. Napangiti ang matanda. Matapang ka, bata. Hindi tulad ng iba. Kung nais mo talagang palayain ng iyong kapatid, kailangan mong ibigay sa akin ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa iyong buhay. Akala ni Buboy ay sapat na ang kwintas na ginto ng kanyang ina. Ngunit umiling ang matanda. Hindi mo nauunawaan ng ibig kong sabihin, bat? Hindi ko kailangan ng ginto. Ang kailangan ko ay ang iyong paningin. Wika ng matanda kay Buboy. Natigilan si Buboy. Ang iyong kakayahang makakita sa aming mundo. Iyan ang tanging makakapagpalaya sa iyong kapatid. Ngunit kapag ibinigay mo na yan sa akin, mawawala ang iyong kakayahang makakita ng mga espiritu habang buhay. Magiging ordinaryong tao ka na lamang. Hindi mo na ako makikita. At alam ko din sa pamamagitan ng iyong kakayahan ay nakikita mo ang iyong yumaong ina. Kapag ginawa mo iyang ibigay sa akin ang iyong ikatlong mata, hindi mo na din siya makikita. At hindi mo na maririnig ang mga bulong ng kalikasan. Paliwanag na matanda kay Buboy. At kung hindi ko naman po ibigay ang hinihiling niyo? Tanong ni Buboy na nanginginig ang boses. Mananatiling bato ang iyong kapatid habang buhay. Ngunit hindi lamang iyon. Bawat gabing may kabilugan ng buwan, mararamdaman niya ang sakit ng pagkagutom, pagkauhaw, at pag-iisa. Hindi siya mamamatay. Ngunit hindi rin siya mabubuhay. Isang impyernong walang katapusan ang kanyang dadanasin. Tumulo ang luha ni Buboy. Lumingon siya sa nakatayong batong si Thomas. Nakapirmi ang mukha sa takot. At ang mga kamay niya ay nakataas na parang nagmamakaawa. Naalala ni Buboy ang kanyang kuyang si Thomas. Oo, mapagbiro at pasaway ito. Ngunit siya rin ang nagtuturo kay Buboy kung paano mangisda. Siya rin ang nagtatanggol kay Buboy kapag inaasar siya ng kanyang mga kaibigan o kalaro. Kuya! Pahikbing bulong ni Buboy. Hindi kita pababayaan. Ililigtas kita, kuya. Hinarap ni Buboy ang matandang ahas. Kunin niyo na po ang aking paningin. Palayain niyo lang ang aking kuyang si Thomas. Ngumiti ang matanda. Ngunit hindi iyon masamang ngiti. Ngiti iyon ng paghanga at paggalang sa bata. Matapang ka, iho. Hindi lahat ng tao ay kayang isakripisyo ang kanyang pinakamahalagang kayamanan para sa iba. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ito sa puso.
Inutusan ng matanda si Buboy na tumayo sa harap ng batong si Thomas. Pagkatapos, inilapag na matanda ang kanyang kamay sa noo ni Buboy. Malamig ito na parang yelo. Mabigat na parang bakal. Pumikit ka, iho! Utos ng matanda kay Buboy. Pumikit naman itong si Buboy. At nagsimulang magritual ang matandang ahas. Narinig ni Buboy ang malakas na tunog ng hangin. Humahagupit ito na parang bagyo sa gitna ng karagatan. Naramdaman din niya ang matinding hapdi ng kanyang mga mata. Parang sinisindihan ito ng apoy. Ang kanyang mga talukap ay pumipitik-pitik. Nakita niya na kahit nakapikit pa ang kanyang mga mata, ang huling imahe ng kanyang buhay bilang isang taong may ikatlong mata. Nakita niya ang kanyang ina, nakatayo sa mga puno ng santol. Nakangiti at tinatawag siya. Mama! Sigaw ni Buboy sa kanyang isipan. Mahal na mahal kita, Mama. Mahal kong anak. Bulong ng kanyang ina mula sa kabilang buhay. Huwag kang matakot. Ang paningin na mawawala sa iyo ay hindi mawawala sa akin. Dadalhin ko ito sa langit upang lagi kitang mabantayan. Paalala ng ina ni Buboy. At unti-unti itong nawala. Naglaho. Bumukas ang mga mata ni Buboy ngunit wala na siyang makita. Napakadilim ng paligid. Hindi na niya makita ang matanda. Hindi na siya nakakakita. Hindi din niya makita ang palayan. Hindi niya makita ang kanyang mga kamay. Ngunit narinig niya ang isang malakas na bitak, tulad ng nabasag na bato. Buboy! Buboy! Kuto ang Kuya Thomas mo! Iyon ang boses ng kanyang Kuya Thomas. Nanginginig at umiiyak ito, naguguluhan. Naramdaman ni Buboy ang dalawang matibay na kamay na yumakap sa kanya. Sina Elias at Rosa. Thomas, buhay ka! Sigaw ni Rosa. Anong nangyari sa akin? Tanong ni Thomas, nanginginig. Bakit ang dilim-dilim dito? Bakit nasa palayan ako? Nasaan si Lola? Kuya, sabi ni Buboy sa mahinang boses. Ang mahalaga, buhay ka at nakabalik ka sa amin. Napatingin si Thomas kay Buboy. Napansin niya ang mga mata ng kanyang bunsong kapatid ay walang refleksyon sa buwan, walang kislap, walang ningning. Buboy, ano nangyari sa'yo? Bulong ni Thomas. At nagsimulang maunawaan ang ginawa ng kanyang bunsong kapatid. Kuya, mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa iyo. Sagot ni Buboy na nakangiti sa kabila ng kanyang pagkabulag. Hindi kita pababayaan. Alam kong hindi na ako makakakita. Kahit mga engkanto o kahit mga espiritu o maging kayo. Ngunit makikita kita. Yun ang mahalaga. Sagot naman ni Buboy sa kanyang Kuya Thomas. Dumating si Lola Belen. Nakita niya ang lahat. Halos maiyak ito. Niyakap niya si Buboy ng mahigpit. Alam mo pa, bulong ni Lola Belen, na ang tunay na manggagamot ay hindi maraming nakikita ng mga engkanto o anong espiritu. Para sa kapakanan ng iba, ibinigay mo ang iyong paningin. Ngunit ibinalik ng Diyos ang isang bagay na mas mahalaga. Ang kalayaan ng iyong kapatid. Mula noon naging bulag si Buboy. Ngunit siya ang naging pinakamagaling na manggagamot sa buong Pampanga. Hindi dahil sa kanyang ikatlong mata, kundi dahil nararamdaman niya ang sakit ng bawat taong lumalapit sa kanya. Natutunan niyang gamutin ang mga may sakit gamit ang kanyang pandinig, ang kanyang pangamoy, at ang kanyang pusong mapagmahal. At si Thomas,
Siya ang naging tagapag-alaga kay Buboy. Hindi na ito naging mabiro. Naging matured na ito. Hindi man ito nakakakita ng engkanto, ay naging mapag-alaga ito sa kanyang kapatid. Pag nakakakita ito ng bata ay nagkukwento ito tungkol sa isang batingaw. Bilang paalala na may mga bagay na dapat nga hindi ginagalaw. Ngunit may mga bagay na handa mong isakripisyo para sa mga taong mahal mo. Hanggang ngayon, sa baryong iyon sa Pampanga, kapag may kabilugan ng buwan, may naririnig pa ring mahinang tunog ng batingaw. Ngunit hindi na ito tanda ng halimaw. Tanda na ito ng isang batang mapagmahal, nang higit pa sa kanya sarili. At kung mapadpad ka sa baryong iyon, hanapin mo ang matandang puno ng santol. Doon, may batong nakalagay. Hindi ito ordinaryong bato. Kung lalapitan mo ito at didinggin, maririnig mo ang bulong ng hangin. At nagwiwika ito ng, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita ng mata. Nararamdaman ito ng pusong handang magparaya.